Huwag mangaral ng ibang doktrina. Narito ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timothy. Sapagkat si Timothy ay maiiwan niya para sa pagpapahayag ng mga magaganap noon sa kanilang henerasyon. Ito ang pagtatapos ng Old Covenant age sa kanila, upang mapalitan na noon rin ng New Covenant, ang bagong kasunduang inilatag ng Panginoong Hesus. Ito ang bagong utos para sa wala ng hanggang panahon, ang paggawa na sa pag-ibig sa kapwa. 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 7. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience and from sincere faith, from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor the things which they affirm. Wala nang ibang doktrina maliban rito. Ang kautusan para sa paggawa na sa pag-ibig gamit ang konsensya na mula sa taus-pusong pananampalataya o pagsunod. Pananampalataya sa mga gaganapin ng malapit sa kanilang henerasyon. Ang katuparan ng para sa pangakong New Heaven and New Earth. Hindi literal at pisikal na bagong langit at lupa, kundi ito ay ang bagong Israel sa kanyang New Covenantal Age. Patotoo rito ang sinalitang pangako ng Panginoong Hesus nang sabihin niya ang ganito sa kanila. Matthew 24 verse 33 to 35. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. It is near, right at the door, sapagkat malapit na nga sa kanilang henerasyon magaganap. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya sa sinabing heaven and earth will pass away, imposibleng ito ay ang pagtatapos ng mundo. Sapagkat kung magkagayon, di ba dapat na nagwakas na ang mundo noon at napalitan ng bago? Kasi nga, sinabing it is near, right at the door. Dahil sinabing malapit nang maganap noon sa kanilang henerasyon. Kung gayon, ano nga ba ang ibig sabihin nun? Ang Panginoong Hesus kasi ay gumamit ng mga talinhagang salita na sa kanila noon ay madali at malinaw na nauunawaan. Yun nga ay Old Testament language nila. Kaya kung sa atin ay aangkinin at sasabihin tayo ang kausap ngayon, ay maliligaw nga tayo at manghuhula pa. Sa sinabing heaven and earth, ito ay ang Israel sa kanyang Old Covenant age. Will pass away sapagkat maluluma at papalitan na nga ng bago. At sa sinabi namang but my words, ito ay ang kanyang utos, ang New Covenant na. Kaya will never pass away, sapagkat mananatili na sa walang katapusang panahon. Ang bagong kasunduan, na siyang New Heaven and New Earth, na hanggang sa ngayon ay para rin sa ating pakinabang. Bakit nga ba kailangan ng palitan noon ang Old Covenant? Hebrews 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Ano nga rin ba ang mga pagkukulang nito? Dahil sa kabagsikan ng pagpapatupad sa mga batas ni Moses, nagpakita ito ng kawalang pag-ibig sa kapwa, ang kawalan ng pagpapatawad na iniutos ng Diyos noong una pa man. Kaya ipinakita ng Diyos ang dapat ay pagmamahal sa pamamagitan ng ginawang pag-aali ng buhay ng kanyang anak sa krus, upang ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Romans 5 verse 8 to 9. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Alalahanin natin na kaya sinabing, we have now been justified by His blood. Now, sapagkat noon nga kasi ay mahigpit na kautusan ng mga batas ni Moses na maliban sa pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran.
Nakasulat ito sa Hebrews 9 verse 22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. Dahil sa isang ginawang pagbabayad ni Jesus ng kanyang dugo, ay kaligtasan na rin mula sa sumpa ng pagiging anak sa laman ng unang Adam. Na dahil sa isang gawa rin naman ng pagsunod na ito ni Jesus, ay napalitan ng isang gawa ng pagsuway ni Adam upang ang lahat mula noon ay maipanganak muli. Hindi na sa laman, kundi sa Espiritu ng Diyos. Kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit ng John 3 verse 6 to 7. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Patotoo rito ang nakasulat sa Aklat ng Roma. Romans 5 verse 18 to 19. So then as through one transgression, Ang isang kasalanan ni Adam, there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness, ang isa namang pagsunod ni Jesus bilang pangalawang Adam. there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience, the many were made sinners, even so through the obedience of the one the many will be made righteous. Ito nga ay ginawa na noon, isang beses lang. Kaya walang katotohanan na si Jesus ngayon ay patuloy pang nagbabayad ng kasalanan ng tao. Kaya kailangan pa nga raw siyang makilala at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ganoon, kapatid. Hebrews 10 verse 14. For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. Sinabi pa na kapag tinanggap si Jesus sa panalangin, ay doon pa lang raw maboborn again o maipapanganak na muli sa Espiritu. Napakalaking kamalian ito na sumasalungat sa natupad ng kapangyarihan na nilubos na ng Diyos noon. Sapagkat lumalabas na kinakailangan pa ng Diyos ang tulong mula sa tao upang siya ay makapagligtas. Maling-mali sapagkat iba ng doktrina ito. Sapat na ang kahit isang ginawang iyon ng Panginoong Hesus. Mula noon, tayo na rin ngayon ay kabilang na sa mga binigyan ng bagong kapanganakan. Malaya na sa sumpa ng pagiging makasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ganito kahalaga ang pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus, ang bagong pag-asa at pagkakataon ng lahat na sa pamamagitan ng pagkapasailalim sa bagong kasunduan ay magpatuloy na mabuhay na ang lahat upang makapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa New Covenant ng Panginoon, ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa, mabubuhay tayo na kapiling ng Diyos ngayon at ng buhay sa Espiritu. Ito lang ang tunay na doktrina. Wala nang kasama pa. Mga kapatid, ito ang doktrinang inihabili ni Apostol Pablo kay Timothy. Malinis, simple at puno ng patotoo galing sa Diyos. Hindi ang mga ginawa at idinagdag pang mga doktrina tulad ng sa creed ng mga simbahan. Dahil sila ay nagsasabi na hindi pa raw tumutupad na buo ang Panginoong Hesus sa kanyang mga pangako. Unawain sana nating maigi, kapatid. 1 Timothy 1 verse 1 to 7. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Pananampalataya nila para sa mga tutuparin na noon sa kanila ng Panginoon. Ito ang kabuuan ng New Covenant, ang paggawa na sa pag-ibig sa kapwa. Wala nang iba pang mga ritual, pamamaraan at ginagawang mga tradisyon. From which some, having strayed, have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm. Noon pa nga ay lumayo na ang marami sa kanila. Naghangad na sila rin ay mangaral ng sa kanilang sariling doktrina. Malino, kapatid, ang gusto ng Diyos, na tayo ay manatili sa pag-ibig sa kapwa.
Wala nang ibang kautusan pa na sa lahat ay ipinagagawa niya, kundi ang doktrinang kanyang pinasimulan, ang paggawa sa pag-ibig. 1 Timothy 1 verse 5. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Sapagkat noon ay naisulat na ng Diyos sa puso ng bawat isa ang kanyang utos. Jeremiah 31 verse 31 and 33. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. But this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Ito nga ay hinula noon pa man sa kanila, natupad ng walang pagkukulang. John 15 verse 10 to 14. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Kapatid, natutupad sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos niyang pag-ibig rin sa ating kapwa. Gawin natin ito ng may pagsisikap. Sa ganito ay pagpili natin ang buhay, kapiling ang Panginoon,